Kamusta po kayo? Isang magandang umaga ang pinapabot po namin sa inyong lahat. At kayo po ay nakikinig sa programang Manalig Ka, ang isang oras na pagninilay at talakayan po tungkol sa Ebanghelyo ngayong linggo na ito. Tayo po ay napakikinggan ngayon sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.diocesesofsanjosena.com at www.rngonline.org at sa Facebook account na paborito po ng bayan, ang www.facebook.com/manaligka2006. Sa minamahal na mga kapatid, ito po ang inyong kabsat, si Father Bong Romano, ang paring Ilocano po. At ito naman po si Brother Jesse, ang seminaristang Bisaya, galing pong Bukidnon. Aba, kung maalala po nyo, balik radyo. Balik po. Oo, namamasyal po siya ngayon sa amin. And of course, yung nakakasama din po natin. Si Maris po, isang simpleng kabataan. Ayan, napaka-humble naman itong si Maris, simpleng kabataan. So, sana nga po ay samahan po ninyo kami sa pagninilay muli natin sa Ebanghelyo ngayong linggo po na ito. At bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin at ihanda po natin ang ating mga sarili. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mapagmahal na Ama, linggo na naman po at sa linggo na ito, pagninilayan po namin ang pag-akyat sa langit ng iyong anak na nagpapatotoo, pinapaalala sa amin na merong napakagandang hantungan ang bawat Kristiyano na nagmamahal sa iyo, na maging mamamayan po siya ng langit. Ngayon din pong linggo na ito, pinagdiriwang po ng aming bansa ang araw ng pandaigdigang komunikasyon at hamon mo po sa amin na lahat po nga sana ng mga kagamitan, mga teknolohiya ay magamit namin upang maipakilala ka sa buong mundo. Tulungan mo po sa linggong ito ang mga nakikinig, tulungan mo po kami upang tunay na makapagnilay, makapag-aral at makapulot po kami ng mga bagay-bagay sa mabuting balita upang itong tumulong sa amin, mag-udyok sa amin, upang ito ay maisagawa, maisabuhay, upang maipakita namin na kami ang mga Kristiyanong tunay na sumusunod sa iyo. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So ngayon naman po ay isusunod natin ang pagbasa sa Ebanghelyo ngayong linggo na ito na babasahin po ni Maris. Pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So maraming salamat, Maris, sa pagbasa sa banal na Ebanghelyo. At ito nga po ay
napakaganda palagi na maging kaugalian natin na sana tuwing linggo ay maunawaan talaga natin yung banal na ebanghelyo. At muli, ipinapaalala po sa inyo, mali po ay napapakinggan itong programa na ito sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. At tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjosene.com at sa www.rngonline.org at sa Facebook account ng ating programa www.facebook.com/manaligka2006. At ito nga po, sa panalangin ko kanina, sabi ko, isa po sa panalangin ko, nawa itong araw na ito, araw ng pandaigdigang komunikasyon, magamit nga po natin yung radio, magamit natin yung Facebook, yung Wi-Fi bang tawag, Wi-Fi, internet, para lalong maipakilala yung kadakilaan ng Diyos. At yung nga po, napakinggan natin ng Ebanghelyo, yung pong mga hindi nakarinig kanina ng Ebanghelyo, baka na-late po kayo. So, magbibigay po ng ilalagom ni brother yung nabasang Ebanghelyo. So yun nga po no sa ating ebanghelyo sa hindi pa na sa mga nahuli. Sa araw na iyon ay yung 11 disipulo, yung mga apostoles ni Jesus ay pumunta sa isang bundok kung saan na itinuro sa kanila ni Jesus. At nung nakita nila si Jesus doon, agad-agad nilang sinamba si Jesus. Although may iba na nagalinlangan pa. At saka nung panahon ding iyon, may sinabi si Jesus sa kanila. No, parang parang may isang misyon na dapat silang gawin. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad doon sa 11 na humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. At saka yun, ito ay isang hamon hindi lang para sa kanila at para din sa atin, no? Opo, no? At saka sinabi pa ni Jesus na binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At saka doon din mismo sa araw na yon ay sinabi din ni Jesus sa kanyang mga alagad na siya ay laging kasama ninyo or kasama natin siya hanggang sa wakas ng panahon. Ayun. So, maraming salamat, brother, sa yung pagbibigay ng kwento sa nabasang Ebanghelyo. At alam mo na ba, ganda, no? Sana yung pong mga nakikinig, pag nabasa yung Ebanghelyo, ay marunong din nilang ikwento. We retell the story of the gospel at napakahalaga nga po na marunong tayong magkwento, magkatikais, lalong-lalo na nga po sa salita ng Diyos. Itutuloy po natin ito, huwag po kayong alis at sama-sama po nating pagninilay ng Ebanghelyo na binasa, huwag po kayong alis, babalik ang programang Manalika. Kaya't sasamo ng magla, magdala
Panginoong lumikha ng kalangitan at lupa, ang sansinukuban ay di sukat sa iyong kadakilaan. Ano pa kaya ito nga ba? Nagbabalik po ang programang Manalig Ka at ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. At ito naman ang inyong kapatid, ang inyong igsoon, Son, ang seminaristang Bisaya po, galing Bukidnon, Brother Jesse Hilaga po. At ako po si Maris, Ang? simpleng kabataan. wow. Humble. Sa mga kapatid, kanina nga po ay sinabi natin na itong araw na ito ay araw ng Ascension o pag-akyat sa langit ng ating Panginoon. At mamaya nga po ay pagninilayan natin yan. At yung araw po na ito ay pinapaalalahanan din po tayo ng ating simbahan dahil ito ay araw ng pandaigdigang komunikasyon. Opo. At ito nga po yung motibasyon sa atin. Napakahalaga yung komunikasyon, no? Dahil ito yung magdi-deliver, ito yung magpapaabot. Lalo na nga po na magamit natin ito para sa evangelization, para sa ating pananampalataya. Siguro tanungin natin itong si Maris sa mga kabataan. Lalo nga nakaugnay ngayon sa araw ng pandaigdigang komunikasyon, yung gagamitin ng mga technology. Paano kayo makakatulong nito? Yun nga po, hindi rin po kasi ako active sa Facebook, sa text. Pero ano naman po, bilang isang kabataan po, mas madali dahil kami po exposed sa mga ganyan, lalo na sa social networking. Yeah. Yan, online communications, yan. Mas madali pong maparating yung mensahe. Yun nga lang po kasi mas madalas mensahe na ipaparating natin. Minsan, lumiliko. Parang ganun. Pero mas maganda po na etong easiest way of communicating ngayon, gawin din natin o gamitin natin kami bilang sige, sama ko na rin po kayo. Tayo bilang mga kabataan, magamit natin sa pag-evangelize nga. Yeah, so thank you. Sa mga seminaryan kaya, no? Kasi yung iba, bawal yata seminaryan, di ba bawal? Mga high-tech na kagamitan, brother? Hindi naman ho lahat bawal, may mga ano lang po, may Tinatago. Limitations. may limitations. Halimbawa po sa text, sa cellphone, doon every weekends lang po kami pwedeng gumamit ng cellphone. Tapos po kung doon naman sa internet, sa Facebook, pwede din lang din po kaming gumamit pagka weekends. Pero doon ako po, kagaya po sa akin, pagka sa cellphone po, nagpo-forward po ako ng mga text na yung at least makakatulong, no? Halimbawa, pag may nabasa ako galing sa mga spiritual books, kasi yun pong libangan namin doon, magbabasa. Kaya pag may mga nagustuhan kaming isang linya ba o doon, so kino-quote namin. Tapos sa Facebook naman, yun ganun pa rin pag may maganda din kaming nabasa. Halimbawa ako pino-post ko rin po. Quote unquote lang po. So at least kahit sa ganung paraan may mahikayat ka rin ba kasi yun maraming mga kabataan ngayon babad sa Facebook. Sa Facebook ganun. So tapos maraming mga pages sa Facebook na yung mga religious ganun na pwedeng i-share. Yun, minsan nga lang po nakakalungkot kasi pagka mga ganun, hindi napapansin, pero pagka may nakakatawa na mga bagay na nakapost sa Facebook, agad-agad like.
Kaya yung mga kabataan, no, yung mga mahilig ng Anglitex, sana pag nag-GM sila ay about the faith. Yun nga po. Yun nga, minsan nakakatawa, nakaka-receive nga rin ako ng mga text na talagang yung mga quotation. Isasama ko na nga po kayo sa GM ko. about Jesus, mga quotation, mga ganyan. Tapos yung may prayer, minsan na yung nakalagay doon Lord, help me to fall in love with you. Yun, kakakilig. Akala ko ano fall in love yun. Fall in love with you. So, mga ganun. Tapos yung nakakatawa din, nakikita mo yung sa Facebook, merong Katolikong Pinoy. Opo. At ang galing nila, yung dinidepensa, yung nagpapahayag, and at the same time, sinasagot nila kung minsan yung mga hindi makatotohanang paratang sa mga Ay, mga Catholic. Catholic, Oh, opo. yeah. So, share yan. Katolikong Pinoy, kung nagpepe Hindi po kasi talaga ako nag-Facebook. sa Facebook. And of course, minamotivate din nga po kayo na makinig sa mga programa nga na pang-spiritual. So, lalo na nga po ito, yung manalig ka. Actually, Maris, tsaka brother, kaya yung Facebook account natin is last 2006, sabi nga lang. Ibig sabihin, itong program na ito ay nagsimula pa noong 2006. 2006. So, ngayon ay 14, at least kung na rin pala, no? 8 years. 8 years. At sana ma-celebrate natin yung 10th year anniversary. So, yun. Sa awa ng Diyos, ay patuloy na sa tulong nga ng mga sumusuporta rin, mga sponsors, saka yung mga tumutulong, kagaya ninyo, na tumutulong dito, nag-anchor, ay napakalaking tulong yan para patuloy nga na mabuhay itong programang Manalig Ka. And of course, yung mga kwan din, di ba, yung sa Radyo Maria, i-promote din natin yung Catholic Station sa Tarlac, yung 99.7, Bringing Christ into your home, yung mga ganun. Sa mga Catholic programs din po. And of course, yung Radio Veritas din, di ba, na Radio tumutulong. Veritas. Tapos, tayo ng mga Catholic, sa TV meron din tayo, Radyo Maria. Radyo Maria. Tapos meron TV pa yung TV sa Maria. TV Maria. Tsaka yung International TV, Catholic TV station, yung EWTN. So, meron din po na mga ganun. And of course, napakarami po na ginagamit nga yung Facebook, yung network ngayon, lalo na si Archbishop Tagle, no? Yung meron siya yung Word Word Exposed. Exposed. Opo. Tapos sila Bo Sanchez. Bo Sanchez. Opo. Ang gagaling, oh. Tapos yung mga programa rin ng El Shaddai. So, sana nga po, bigyan natin ng pagpapahalaga na matuto, mag-aral po tayo sa pamagitan nga po ng radio, ng mga networks, ng mga high technologies na ito para umunlad tayo sa pananampalataya. Pero alam mo, doon sa Muñoz, Maris, makaluma pa rin yung ginagamit namin communication sa faith. Bakit ka mo naman, ha? Bakit? Kasi tayo, house to house pa rin tayo, di ba? House to house. Oo, talagang makaluma. Talagang dinadalaw-dalaw. Paring nagbabahay-bahay. Ayan, ha? Talaga. Katoliko akong nagbabahay-bahay. Bahay-bahay. Pero ano din So, po yung yun, Padre? pinapromote, oo. Mabisang paraan din po yan, lalo doon sa mga hindi exposed sa ano po, sa technology, sa ano, ganun Iba po. po kasi yung pakiramdam na ikaw yung dinadalaw. Ayan, Ikaw oh. po close ka dun sa... Alam mo yung nga yung karanasan namin dito, kaya patuloy namin ginagawa yun. Yung daming mga nako-convert, alam mo, minsan matuklasan mo, ilang taon na po kayo na hindi nagsimba tatang, ganyan. Mga 30 years na siguro, apo. Pero kung makita mo, magsisimba, nakakatuwa. Apo. Yung mga, kayo naman po, tita, kwan pa lang pa doon, siguro 20 years pa lang na hindi ako. 15, 8, pero dahil na-communicate mo sila, pinuntahan mo, Babalik. kahit makaluma, parang napaka-effective, di ba? Opo, napaka-effective po talaga nun. Ang iba pa rin po kasi talaga kapag manual yung ginagawa eh. Manual. Manual. Yun Talaga. tinatawag ng manual. Yung mga typewriter ninyo, huwag niyo muna itapon. Yung mga kalagawan. Gamit pa yan. So, yun po. At ito nga po, itong araw ng pandaigdigang komunikasyon ay motibasyon po sa atin upang maging aware po tayo, maging mulat na sana gamitin natin lahat yung pamamaraan ng komunikasyon para nga po makatulong na maipahayag po yung mabuting balita, makilala si Jesus, makilala ang pananampalataya.
So yun, kaya yung mga nagpe-Facebook dyan, bigyan ninyo ng aspetong pananampalataya. Yung mga nagte-text dyan, huwag lang puro chain text. Minsan nananakot tayo. Opo, pag hindi mo pinasa, may mangyayari. Sabi ko ngayon, pag pinapabasa sa akin, sabi ko, ayaw ko, kikita lang dito yung Smart. pinuputol ko, so hindi ako naniniwala sa mga pamahiin. Only Jesus is enough. Yeah. Yes. So, yung gano'n, yung gano'n na pananampalataya natin. So, God alone is enough. Jesus alone is enough. Kaya, napakalaga po na malaman po natin yun. So, yun nga po, isang pinagninilawan din natin yung tinatawag na katotohanan ng ascension. Ascension. Yung ascension sa mga nagro-rosaryo ay anong misteryo? Ikalawa Sa sa Glorious. glory. glorious. Ano yung Tagalog ng glorious? Ano bang Tagalog? Luwalhati. Opo. Luwalhati. Po. At ito nga po, isang misteryo, isang katotohanan sa ating pananampalataya na yung ating Panginoon ay umakyat sa langit. At napaganda pong reality na ito na actually pagbibilangin mo ito, ang tradisyon na kaalaman to ay nung muli siyang nabuhay, bibilang ka ng 40 days. 40 days. Apa. Ay ito yung pag-akyat sa langit. Kaya nga tignan mo kahit yung mga patay natin, merong 40, May 40 days. days. Dahil umaasa tayo na sa ating pananampalataya na yung kaluluwa nila ay nakakarating din ng langit. Sana nga, totoo yun na 40 days lang nandun na. Kaya lang kung minsan baka yung kaluluwa dahil kulang Extended. Extended. Parang only, na-extend. lagot tayo dyan pag gano'n, no? So, ito po yung napakahalagang reality sa ating buhay. Alam niyo, bakit po napakahalaga na maipakilala yung pag-akyat ng ating Panginoon sa langit? Upang ma-remind tayo yung realidad ng langit, kasi nga napakahalaga ito na kapag tayo dito sa lupa ay naaalala natin yung langit, maaapektuhan yung pamumuhay natin dito. Kasi yung mga sakripisyo natin, hindi bali, kasi pag pinagbuti ko naman dito, may ano na yun, may hangganan ng buhay na ito. Meron namang langit, mga yan. At yung iba naman, yung nagiging motivasyon nga nila na gumawa ng mabuti. Mabuti. Oo. Yun nga po, meron ako narinig sinabi. The more you look up to heaven, the lesser you see the things on earth. O, diba? Ayan, ganun. Ganda nun. Oo. Yun. Pwede na. Ano, Father? Pwede na i-post sa Facebook yun. Pwede na. Oo, Pwede na. I-text na. Tapos na ako. Ayan, oo. Totoo naman yun, no? Yung nga. Kasi minsan pwedeng tingin mo lang yung makamundo dito lang sa mundo. Makalimutan mo yung realidad ng langit. Kaya nga, pinapaalala sa atin, di ba? Yung sa sumasambalataya tayo na yung Diyos ay ginawang langit at lupa. At hindi mo mapapasinungalingan ito. Isang realidad sa ating pananampalataya. Kaya lang, yung nga po, yung conviction natin na sana hindi lang head level yung pangunawa natin dito, kundi yung maisa puso natin na totoo ito. Kasi minsan, na nagbibiro-biroan ko, minsan, di ba, pag mayroong simba ng simba, sasabihin niya, "Oy, lalampas ka dyan sa langit." Di ba? Paano sasagutin mo yung brother pag sinabihan ka na ganon? Siguro po, kasi sa pagkakaalam ko po, bali dun sa mga itinuro din po sa amin, pagka simba ka ng simba, dasal ka ng dasal, hindi ka rin naman daw kasi lalampas sa langit. Kasi yun din po, magiging parang sabihin natin penitensya mo rin, tapos maging alay mo rin dun sa ibang tao. Parang kulang pa nga po. Kulang pa nga po siguro. Kulang pa Ewan ko lang. At ako nga, kapag merong ganun na mga namamali sa buhay, sabi ko, wala namang lumalampas sa langit. Baka nga yung ginagawa nating pagsimba ay kulang pang kabayaran sa pagkukulang natin sa Diyos. Yun. Ano? Yung realidad talaga. Baka kulang pa na kabayaran talaga.
At ito nga, dapat magsumikap nga po tayo. At napakahalaga nga rin, di ba, yung sana matuto talaga din tayo na mag-impok ng kayamanan sa langit. Sa langit. Opo. Ano palagay mo, Maris? Paano kaya, halimbawa sa mga kabataan, paano kaya magpag-impok? Ano po kasi, yung simple things na ginagawa mo, halimbawa po, yung sinasabi nila na, pag ang isang bagay ginagawa mo ng may pagmamahal, hindi mo man kayang gumawa ng great things. Do simple things with great love. Yun na. Wow! Parang kay ano yan kay Saint Therese of the Child Jesus. yun. Alam mo, maganda yun, ano? Yung kasi minsan dami mong ginagawa, ba hindi naman totoo na nakakapag-ipon ka sa langit? Oo nga po. Halimbawa, mga function-oriented ka, or kung minsan ginagawa mo ito dahil sa politics lang, Yun ginagawa mo ito kasi parang... Kailangan, Padre. Depende rin po kasi yung mga ginagawa mong magaganda. Yung purpose mo, ano ba yung purpose mo? Bakit mo siya ginagawa? Dahil ba talaga gusto mong gumawa ng mabuti para kay Jesus, para sa Diyos? O dahil gusto mo lang ng appreciation ng ibang tao? Hindi ka pa rin nakakapag-impok. Ayun, no? Yun. At yun nga, yung pang motivasyon palagi dyan, yung tunay na pag-impok, ay yung gawin mo na meron talagang pagmamahal at para kay Jesus. So, napaganda, no? Yung inaangat tayo sa kamalayan ngayon na hindi lang pala na dapat pagtunan mo ng pag-impok ayun dito sa lupa. Opo. Realidad na merong lupa, realidad na merong langit. At hindi pwede na hindi maging balanse yung pananaw mo. At mamaya po, itutuloy po natin ito. Napaganda rin pagnilayan dahil minsan tinatawag tayo na mamamayan ng lupa. Meron din namang mga mamamayan ng langit. At sana nga, pag namatay tayo, ay makonsider tayo na mamamayan ng langit. Hindi lang mamamayan ng San Jose, mamamayan ng Nueva Ecija, mamamayan ng Bukidnon. Kundi sana ma-achieve natin that pagiging mamamayan sa langit. Sa minamahal na mga kapatid, huwag po kayong alis at magbabalik po kami sa programang Manalig Ka. Today, in the world where life is born, there's a struggle that is fought to be welcomed, to be cared for, to be at home. Today, when all life seems bought and used, there's a struggle to belong, to be free and to be a gift to everyone. We call our families, rise up and raise your hands as one. Come show the world the love that binds all God's children into one. We call our families, share the treasure that's in your hands. What can save us now? What can lead us now? What can make us all be one? Jesus, show the world that only selfless love can bring 100
God's children into one. We call our families. Share the treasure that's in your hands. What can save us now? What can lead us now? What can make us all be one? Only selfless love. Jesus showed the world that only selfless love can bring 100-fold. Oh, fathers, mothers, brothers, sisters, homes, where peace and mercy reign, where faith and hope remain, where love begins and ends in God's embrace. Calling our families, let's make it happen. Calling our families, let's make it happen. Through only selfless love. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka at ito pa rin po ang inyong kabsat, si Father Bong Romano po. At ang inyong kapatid, ang inyong igsoon, ang Bisayang seminarista galing Bukidnon, Brother Jesse Hilaga po. At si Maris po, Ang nananatiling simpleng kabataan. Talaga no, ano, pinanindigan. po. Pwede na rin po Ilocano, hindi marunong mag-Ilocano. So kanina po ay pinagninilayan natin yung realidad nga po ng langit. At ito yung kanina yung una na pag-usapan nga po namin ay pwede tayo lahat, qualified tayo na maging mamamayan ng langit. Yung citizens of the kingdom. Hindi ba yung Filipino citizen tayo? Tapos pag tumatanda ka na, meron kang sinasabi na, di ba? Ano yung Senior citizen ayun, ba? senior citizen. Pag nasa pre-departure area ka na, di ba? Departure na. Pero mo yung napakaganda na pwede mong mata mo ay hindi lang yung US citizen. Hindi lang yung Senior citizen. hindi lang yung pagiging yung citizenship mo sa ibang bansa, di ba? Kundi napakahalaga nga yung citizens of the kingdom. Kingdom. Yung mamamayan ng Sarap naman nun. mamamayan Langit. ng langit. At ito libre. Hindi mo lalaka. Yung visa mo ay Ay, hindi pa naglalaps yan. yung palaging meron kang pamamaraan para mag-apply ka ng visa, no? Yung hindi na kailangan ng green card, Padre. Oo. Kaya ito po, kaya ngayon, dahil gusto po nating maabot yung tinatawag nga na pagiging mamamayan ng langit, kaya ngayon, para lalo po nating mapagnilayan, ay pabababain namin ng langit dito sa sa lupa. Kasi napakahirap na naabutin yung langit. At ano po ito, yung of course, tayo nga po ay taga-lupa, pero pwede ka kasing tumira dito sa lupa na talagang pwede mong isabuhay yung realidad ng langit. Mga ganoon. Na kahit nakatapak ka dito sa lupa, pwedeng ang kaisipan mo ay makalangit. Ganon. Yung salita mo ay makalangit, yung gawa mo ay makalangit. At ito siguro yung paano ba natin maipaintindi ito? Kasi ang daming kaisipan na makalupa, di ba? Kung minsan, ang pagpaplano mo para lang sa material, ayaw makalupa. Kung yung pagpaplano ng isipan mo ay para sa masama, yung mga ugali ba na talagang makikita mo yung hindi naiaangat, hindi nagmamature, o un-Christian na pag-iisip ng isang tao. Saan sa palagay niya yung mga hindi mga-Kristiyanong pag-iisip o hindi makalangit na pag-iisip? So, may pagninila ka dito, Maris? Yung sa akin po, actually, the last time pa po na nag-sharing tayo, nung last pa, gusto ko na siyang i-share, kaya lang, sa bagay, pasok pa rin naman po siya ngayon. Yung, kapag kasi po, di ba po,
binibigyan naman po tayo ng chance ni Lord na mag-provide ngayon sa Yeah. buhay natin. Pero kapag yung provision na ginagawa natin, hindi na lang para sa needs, kundi napupunta na sa wants, desires na, lumalampas ka na siya, kailangan mo lang. Doon na pumapasok na, Yun. hindi na maganda yung kapupuntahan ng ginagawa mo. Kasi sumusobra na siya sa needs na kailangan mo lang. Doon na pwedeng nangyayari yung ginagawa mo na siya na merong mga under the table na. Yung over na, yung higit na sa dapat mo lang nagawin, sumusobra ka na. Yung way mo, nagiging iba na rin. Yeah. Hindi na nagiging makalangit yung way mo pag ganon. Alam niyo nung last Friday, nagkaroon kami ng tinatawag na spiritual walk doon po sa TDK, sa bahay ampunan natin, Tahanan ng Damayang Kristiyano. Andun si Ma'am Chinchin, yung spiritual walk, nilakad namin yung 5 ektarya kasi ina-identify, pinagninilayan saan dito itatayo yung youth center, saan dito itatayo yung parang prayer room, prayer na kubo, mga yan, saan dito itatayo yung greenhouse, saan dito itatayo yung pag dumating yung araw na magtatayo ng Divine Mercy Church. So, ganun kaya kami nag-walk. Tapos, nung sharing namin, after yung walk namin, saan dito itatayo? Magtatanim ng mga psychology, mga ganyan. So, mga ganun mga pagninilay namin doon. Nung sharing namin, napaganda yung sharing ni Ma'am Chinchin Gutierrez. Noon daw ay nasunugan pala siya ng bahay. At during that time na nasunugan siya ng bahay, or after that na nasunugan siya ng bahay, umalis siya kaagad dun sa kalagayan na yon. At dahil in-involve niya yung sarili nga niya, na gusto niyang i-commit yung sarili niya para sa pag-aalaga ng kalikasan, yung spirituality ng kalikasan na ito. Nung doon na kanya, pag nilayan niya, bakit nasunog yung bahay namin, Panginoon, parang gano'n. Tapos may hawak-hawak daw siya na timba, nakalubog yung paa niya sa tubig. Nandun siya sa isang bukid na tinitignan niya yung kalikasan, yung creation na ganyan. Sabi nga ng Chinchin, realization niya. Kaya sinunog mo, Panginoon, para yung mga naipon sa sarili ay madetach ako. At yung makita ko ay yung kapangyarihan mo, yung create mo yung mundo na ito. At yun yung mas malawak na pananaw na hindi pala yung titignan ko ay hindi yung yaman na naipon ko, kundi ang tignan ko yung yaman na ipinagkaloob mo sa kalikasan na ito. So tignan mo yung na-detach siya from that possession na yung kayamanan niya na nasunog. Pero nakita niya na merong message sa kanyang Panginoon na ang pagtuunan niya ay yung makalangit na pananaw na tignan mo ang Diyos. Yung pagtuunan mo yung ginawa ng Diyos sa kalikasan, yung mga ganun. At napakalalim na spirituality yun. Yung kung masunugan ka, di ba, iyak-iyak ka, parang iba nagpapakamatay. Hindi lang yun, baka talagang yung Diyos ipagalitan mo pa. Masaklap din yun. Oo. Kaya yun yung siguro, kung may mga tao na malalim na gano'n, na kaya nilang unawain kahit yung mga masasama na nangyayari sa kanila, kaya nilang ipaliwanag dahil may mas malalim na tumutulong na sa kanila na maipaliwanag ito. Ito nga yung Panginoon. So, yun. And of course, sabi rin yung hamon sa atin na kapag binababa natin yung mundo, sana palagian, ma-remind din po tayo na kailangan natin na mga salitang makalangit. Yung kailangan natin yan, di ba? Kasi minsan napapakinggan lang natin si Ted Pilon, si Corina Sanchez. Sino ba? Anthony Taberna. Minsan akala mo sila na yung nihil obstat. Yung walang mali. So, mga ganon. Pero, ito nga po, kailangan siguro na
makarinig din tayo ng mga salitang makalangit. At napakahalaga na siguro pag-aralan natin palagi yung salita ng Diyos. At dumating din sa punto talaga na nagsasalita na rin tayo ng makalangit. Yung ibig sabihin ay nagtuturo na tayo sa tungkol sa salita ng Diyos. At nakakatuwa nga itong si Maris kanina, nakaka-inspire dahil sabi niya, touch na touch ako dito sa pananalita ng Panginoon. Opo. Ano ba yung pananalita niya na? Opo, yun ba? Yung sinasabi mo. Yung binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Parang, yun na po kasi sinasabi ng buong faith na natin yan bilang mga Katoliko. Yung isang tatlo. Parang, Trinity. siya na mismo yung nagpo-provide sa atin ng isasabihin sa mga itinatanong sa atin. So, yun. Napakagaling. At sana marunong din sila nga na mag-explain about our faith, di ba? Opo. Yung salitang makalangit, kung minsan, ang dami nating green jokes, Yun. ang dami nating ibang mga kwento, ang dami nating mga jokes, pero takot naman tayo o nahihiyang magsalita ng tungkol sa Diyos. Opo. Yan nga po yung hamon sa atin, sa atin ng mga kabataan ngayon. Choose to be brave. Yun sila. Ayun, no? Choose to be Yun. brave. Tayong mga kabataan na huwag tayong matakot magsalita. Mm. Makalangit naman sasabihin natin. Lalo mong masama talaga dun. So, yun. Kailangan lang nating maging matapang. Yung iba nga, nahihiya na mag-lead ng dasal Yun. bago kumain. Ang sign of the cross hanggang dito lang sa leeg. Bonsai ang dating. Bonsai na faith. O kasi minsan basta may pare po sa amin noon na nagagalit siya pagka nakikita siya ng ganung meron daw ganun Bonsai, lang. sabi. Bonsai, sabi niya. Yuyuko pa para Binubonsai niyo ba yung yung sign of the cross? Ganun. Bonsayin din kaya yung blessing. Yun lang. At sana, alam nyo minsan yung sabi ko nga yung mga nagsisimba araw-araw. Pero mo araw-araw sila na nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi ko, sana po ay dumating na sa punto talaga na nagbabahagi na rin kayo. Opo. Na nag-i-evangelize na rin kayo. Kasi kung minsan, pwede mong suluhin yung faith mo, no? Ako lang, yung misa, ganun lang, pero hindi ka naman nagsasalita tungkol sa Hindi mo ibinabahagi. pananampalataya. O kaya kung minsan nga, yung masama, ang ikukwento nila, yung negative na nakita nila simbahan. Yun lang. Yun lang. Maganda na So, yung mga ganun po, sana maging matapang din tayo na magpahayag. We should know how to communicate our faith din talaga. Isa pa po dyan, Padre, kasi di ba po, yung salitang makalangit, kung minsan kasi yung mga salita natin, yung words can kill. Yung pwedeng, pwedeng yung ginamit na nating salita, maging ikasira na sa buhay ng isang tao. Kaya minsan mahirap na pagka lalo kung hindi tayo conscious na babantayan yung mga yung pagsasalita natin. At ganoon din, napakahalaga na. Kung minsan nga ako nakukan, hindi ko alam na malalakas pala yung impact ko minsan pag sabi mo sa kabataan. Alam mo, mahal ka ng Panginoon. Alam ba, ganun lang salita ko minsan yung impact sa kanila, napakalaki pala na inspirasyon. Yung mga ganon na mga kwan. So sana matuto po tayo na mag-encourage talaga, lalo na para nga sa faith natin, na huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya na talagang magsalita, ipakilala din po yung ating pananampalataya. And of course, sa pagpababa natin ng langit, napakahalaga rin na makita sa gawang nating makalangit. Yun yung pinaka... Gawang makalangit. Naku, Panginoon ko, ang daming gawang makalupa. Mas marami. Ayan, Alam niyo, yun nga, kung minsan nga, binibiro ko yung mga senior citizen. Dahil kung minsan, retired na sila. Tapos sabi ko, sana po kayo ng mga retired na, mga 65, ay maging amoy langit na kayo. Ibig sabihin nun, sana ipakita nyo na palasimba na kayo, prayerful, nagro-rosary, nagdidebosyon sa mga santo, nakaluhod na dyan talaga, yung amoy langit. Amoy langit. Amoy lang. Kaya lang, ang problema, sabi ko minsan po, ang dami pa sa inyo, amoy huweteng, nagluluhod. Amoy lupa. Amoy lupa. Kaya nga minsan, meron tayong kasabihan na gano'n, di ba?
amoy lupa pa rin. Amoy lupa pa rin. May lupa pa rin. O kaya sabihin nila, may lupa ka na. Sana, ay, alam mo, congrats, magiging amoy langit ka na, hindi amoy mga amoy lupa na ganun. So, dito po tayo ni-remind at sana marami tayong gawa na makalangit. At ito siguro yung mga gawang makalangit, yung kakayahan din natin na lagot tayo.